Celebox. Si Samantha Garcia ay isang dalagang 28 anyos at nagtatrabaho bilang isang labandera. Isang araw ay may isang donya na nag-alok sa kanya ng trabaho bilang isang labandera. Napansin nito ang pagiging masiyahin at positibo niya sa buhay. Humingi ng pabor ang donya. Hiniling nito kay Samantha na tulungan ang anak nitong si Will na maging masaya ulit. Kapalit nun ay bibigyan siya ng house and lot at maraming pera. Dahil sa kahirapan ay mabilis na napapayag si Samantha. Si Will E. Chavez ay ang kaisa-isang anak ng donya na naging baldado dahil sa isang malagim na aksidente. Nabaon din ito sa kalungkutan dahil nasawi ang fiancé nito. 5 taon na itong nagkukulong sa kwarto. Pumayag si Samantha sa pabor na hinihingi ng donya kahit na hindi niya alam kung paano niya pasasayahin ulit si Will. Paano niya kaya papaligayahin ang binatang wala ng balak maging masaya? Makakaya niya kaya ang kasungitan nito? O baka naman siya pa ang mapaligaya nito? Teka lang po, parang sumobra po yata to. Takang tanong ni Samantha. Sumobra kasi ang perang ibinayad sa kanya ni Mrs. Cruz. Marahang tinapik ng ginang ang kaniyang balikat. Tip ko yan sa'yo. Napakahusay mo kasing maglaba, Samantha. Kahit yung mansya na hindi ko matanggal-tanggal natanggal mo. Hanip yung kamay mo. Puri ni Mrs. Cruz at tuwang-tuwa sa kaniyang serbisyo. Nako, maraming salamat po. Kapag may ipapalaba po kayo ay tawagan niyo lamang po ako. Saad ni Samantha habang inilalagay sa bulsa ng palda niya ang pera. Mauna na po ako, Mrs. Cruz. Salamat po ulit. Nakangiting tumango ang ginang at iginiya na siya nito palabas ng gate. Si Samantha Garcia ay 28 anyos na. Para kumita ng pera ay nagtatrabaho siya bilang isang labandera. Ilang taon niya na itong ginagawa kaya naman eksperto na siya sa larangan ng paglalaba. Malinis at maayos ang serbisyong ibinibigay niya kaya naman lahat ng customer at suki niya ay puring-puri siya. Isa lamang si Mrs. Cruz sa napakarami niyang suki. Si Mrs. Cruz din ang pinakagalante sa lahat ng customer niya. Nakangiti siya habang naglalakad pa uwi sa bahay nila. Mabuti na lang talaga't binigyan ako ng malaking tip ni Mrs. Cruz. May pambili na kami ng bigas at may pambayad na ako sa utang ko sa tindahan ni Aling Panching. Aniya, nakahinga siya ng maluwag. Kanina niya pa kasi pasan-pasan ang problemang ito. Napatitig siya sa kaniyang kamay. Puro kalyo na ito. Kakatapos niya lang maglaba kaya medyo kulubot pa rin ang balat niya. Hindi kasing kinis at ganda ng kamay ng iba tong kamay ko. Pero hanga ako dito. Ang kamay na ito ay marami ng napagdaan ng pagsubok at marami ng trabahong ginawa para lamang makaraos sa buhay. Aniya pa. Bago umuwi sa kanila ay dumaan muna siya sa tindahan ni Aling Panching para mabayaran na ang kaniyang utang at para makautang na siya ulit. Mabuti naman at naisipan mong magbayad na, Samantha. Akala ko, aabutin na naman ito ng 1 buwan bago mo mabayaran. Sabi ng matandang tindera. May curls ito sa buhok. May malaking hikaw sa tenga at may nunal ito sa tungki mismo ng ilong. Napakamot ng ulo si Samantha. Pasensya na talaga, Aling Panching. Pangako ko po sa inyo na kapag yumaman ako, ibabawi po ako. Kayo po ang unang-una kong tutulungan. Itaga niyo po yan sa bato. Sabi pa niya. Napangiwi ang matanda. Kailan ka naman yayaman, Aber? Paano kaya yaman kung paglalabada lang ang alam mong gawin? Hindi kaya yaman sa trabahong yan, Samantha. Saglit na natigilan si Samantha. Hindi man kalakihan ang kinikita niya, ay proud naman siya sa trabaho niya. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa mga kapatid niya. Dahil sa uri ng trabahong meron siya, ay hindi niya talaga maiiwasan ng mga taong minamaliit ang kakayahan niya. Paano niyo naman po nasabi yan? Kahit sino'y hindi mauhulaan kung anong mangyayari sa future ng isang tao. Malay niyo po, baka bigla akong yumaman. Magulat ka na lang isang araw may mansyon na ako o magarang sasakyan. Hindi po natin masasabi kung ano ang magiging buhay ko sa hinaharap.
Ang drama mo, Samantha. O siya, umalis ka na. Pwedeng pautang po ulit? Ano? Kakabayad mo lang, uutang ka na naman. Pasensya na po. Pambili lang kasi ng bigas ang meron ako. Yung sa ulam naman, wala po akong budget. Promise po, kapag nagkapera ako, babayaran ko po kayo agad. Ay sus, sige na nga. Pairap na sambit ng matanda at inabutan siya ng 2 dilata. Masaya naman itong dinampot ni Samantha at naglakad na siya papunta sa bahay ni Lana katapat lang ng tindahan. Naabutan niyang nakababata niyang kapatid na si Sally. Nakaupo ito sa tabi ng pinto at abala sa pagpipinta. Isa kasi itong pintor. Libangan at pinagkakakitaan nito ang paggawa ng mga portrait. Ate Samantha! Napaangat ito ng tingin, malaki ang ngiti nito sa kanya. Malalim na napabuntong hininga si Samantha. Sa tuwing nakikita niya ang mukha ng kapatid niya, ay otomatikong nawawala ang pagod niya. Ano na naman yung pinipinta mo? Bakit pamilyar ang mukha niyan? Kuryosong tanong niya habang sinisilip ang obra ng kapatid. Si Aling Panching to ate. Nagpagawa kasi siya ng portrait. Bahagyang natawa si Samantha. Siya ba talaga yan? Siya nga pero parang may mali. Anong mali ate? Yung nunal niya, masyadong maliit dyan. Lakihan mo ng konti, kasing laki dapat yun ng holen. Kaagad namang sinunod ni Sally ang sinabi niya. Siya nga pala, nakauwi na ba si Sean? Pag-iiba niya ng usapan. Si Sean ang bunso nilang kapatid. Nasa kwarto ate, may lagnat. Ang tigas kasi ng ulo. Sinabi nang wag niyang masyadong pagurin ng katawan niya. Nag-apply ba naman bilang kargador sa palengke? Ayun, nagkasakit tuloy. Pagsusumbong ni Sally. Kaagad na gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Samantha. Dali-dali niyang tinungo ang kanilang silid kung saan kasalukuyang namamahinga si Sean. Sean! Tawag niya. Naabutan niya itong umuubo. Sean, may lagnat ka raw sabi ni Sally. Aniya at inilapat ang likod ng kaniyang palad sa noo at leeg nito para i-check kung gaano ito kainit. Napangiwi siya. Aray! Ang init mo! Tara na! Dadalhin na kita sa ospital! Huwag na ate Samantha. Kaya ko to. At kapag dinala mo ako sa ospital, mapapagastos pa tayo. Aksaya lang sa pera. Bakit ka ba kasi nag-apply bilang kargador ha? Natanggal ka na ba sa junk shop ni Mang Kador? Hindi naman ate. Gusto ko lang kumuha pa ng isang trabaho para naman lumaki-laki ang kita ko at makatulong sa inyo ni Ate Sally. Napakarami kasi nating gastusin at palagi kayong namumroblema. Mula sa upa nitong bahay, bayad sa kuryente at sa mga utang natin. Sean, hindi mo naman yan kailangang gawin. Alam kong gusto mong makatulong pero isipin mo rin ang kalusugan mo. At isa pa, kami ang mas nakakatanda kaya dapat lang na kami ang bahala sa lahat. Di ba nag-iipon ka kasi gusto mong mag-aral ulit? Yun na lamang ang paglaanan mo ng pera mo. Ani Samantha at ginulo ang buhok nito. Tipid na ngumiti si Sean. Kapag yumaman ako, babawi ako sa inyo ate. Kayo naman ni Ate Sally ang aalagaan ko. Hindi ako sanay na sweet ka. Kailangan mo palang magkasakit para lumabas yung kaswitan mo. Kapag wala kang sakit, panay pang-aasar ka? Natawa silang pareho. Sandali, kukuha lang ako ng basang bimpo para mapunasan niya ang katawan mo. Para naman bumaba kahit paano yung lagnat mo. Bibili na rin ako ng gamot. Magpahinga ka na ulit. Salamat Ate Samantha. Salamat sa lahat-lahat. Noong nawala ang mga magulang nila, ay si Samantha nang nag-alaga sa mga kapatid niya. Kinailangan niyang tatagan ng loob niya at akuin ang malaking responsibilidad na naiwan sa kanya ng mga magulang niya. Naging nanay at tatay siya sa 2 niyang kapatid. Nagsusumikap siya para sa mga ito. Sila ang inspirasyon niya para mas lumaban pa sa buhay. Wala silang sariling bahay at lupa. Nangungupahan lamang sila. 5,000 ang bayad nila sa upa kada buwan, kaya naman todo kayod talaga siya. Kung pwede nga lang lahat ng labahin, ay siya nang maglalaba para lang magkaroon siya ng maraming pera. Baon din sila sa utang. May ilang utang kasi ang tatay niya at noong nawala ito ay siya nang nagbabayad. Isang umaga, habang nagdidilig ng mga halaman si Samantha sa labas ng bahay nila, ay bigla na lamang sumulpot si Mrs. Cruz.
Mrs. Cruz! Gulat na tawag niya sa ginang. Ngayon pa lang kasi ito napadpad sa bahay nila. Mabilis niyang binuksan ang gate at hinarap ito. Malaki ang ngiti niya. Mrs. Cruz, napadaan po kayo. Ano po bang magagawa ko para sa inyo? Magpapalaba po ba ulit kayo? Nako, hindi niyo naman po kailangang pang pumunta dito. Nag-text na lang po sana kayo sa akin at ako nang pupunta sa inyo. Humagikik ang ginang. Wala akong papalabhan sa'yo, Samantha. Pero may kakilala ako na naghahanap ng labandera. Talaga po? Saktong-sakto. Bakante po ako ngayong araw at sa susunod pang mga araw. Sinong kakilala po ba? Naikwento kasi ng kaibigan ko na tinanggal niya na sa trabaho ang labandera niya kasi nahuli niyang nagnakaw ng mamahaling kwintas. Kaya naman, naikwento kita sa kanya at syempre, ibinida na rin. Nabanggit ko sa kaibigan ko na kung gaano kakahusay maglaba. Gusto kanyang kunin kahit tuwing weekend lang. Mayaman yun at dobleng ibabahid niya sa'yo. Basta makakapagsimula ka na agad ngayong araw. Litanya ni Mrs. Cruz. Talaga po? Tatanggapin ko po ang trabahong yan. Tagasan po ba siya? Sumabay ka na lang sa akin. Ihahatid kita doon. Salamat po talaga, Mrs. Cruz. Napakalaki talaga ng naitutulong mo sa akin. Walang anuman, Samantha. Masaya ako na may natutulungan ako kahit na sa simpleng paraan lang. Nagbihis muna si Samantha bago siya sumakay sa mamahaling kotse ni Mrs. Cruz. Tumindig ang balahibo niya pagpasok niya pa lang. Napakalamig kasi sa loob. Halos manginig ang kalamnan niya. Hanep, kapag yumaman ako, bibili din ako ng ganitong sasakyan. Pero tsaka na, kapag nakabili na ako ng sarili naming bahay. Ang pangit naman kung may magara akong sasakyan tapos wala akong sariling bahay. Marami pa silang napagkwentuhan ng ginang. Aliw na aliw ito sa kanya. Tawang-tawa rin ito sa bawat hirit niya. Sa dami ng napagkwentuhan nila ay tsaka pa lang nila namalayan na nasa labas na sila ng bahay ng kaibigan ni Mrs. Cruz. Umawang ang labi ni Samantha nang makita ang malaking bahay. Amiga! Sabay silang napatingin ni Mrs. Cruz sa matandang babae na nagbukas ng gate. Kaagad itong nakipagbeso kay Mrs. Cruz. Si Samantha naman ay nakatayo lang sa gilid at pinapanood sila. Amiga, bakit nandito ka ulit? Pumasok ka muna sa loob, mag-tsaa tayo. Paanyaya ng matanda. Napatingin ito kay Samantha. Hinagod siya nito ng tingin. Oh, sino naman itong babaeng kasama mo? Ngayon ko pa lang siya nakita. Hello po, magandang araw. Masiglang bati ni Samantha at nagawa pa niyang kumaway. Tinapik naman ni Mrs. Cruz ang likod niya. Ah, siya si Samantha. Siya yung labanderang sinasabi ko sa'yo. Matagal na siyang naninilbihan sa akin at mapagkakatiwalaan siya. Hindi siya masyadong busy ngayon kaya pwede na ninyong pag-usapan ang magiging trabaho niya rito sa mansyon mo. Paliwanag ni Mrs. Cruz. Anyway, I have to go. May meeting pa ako. Ikaw nang bahala sa kanya, amiga. Paalam nito at sumakay na pabalik ng kotse. Nakatitig si Samantha sa matandang babae. Para itong isang maharlika sa tindig nito at malapor sila ng balat. Magandang araw po ulit. Nabanggit po sa akin ni Mrs. Cruz na naghahanap po kayo ng labandera at ako po ang nai-refer niya sa inyo. Ikaw si Samantha, tama? Opo, Samantha Garcia po. 28, single but not yet ready to mingle. Favorite motto in life ay mahirap man ang buhay, masarap namang mabuhay. Laban! Napangiti ang ginang at naglahad ito ng kamay. Ako naman si Doña Teresita. Ikinagagalak po kitang makilala, Doña Teresita. Ani Samantha at nakipagkamay na. Sa loob na natin ipagpatuloy ang ating usapan. Masyadong mainit dito sa labas. Saad ng ginang. Pumasok na sila sa loob ng mansyon. Kung may langaw lang ay baka kanina pa pinasukan ang bibig ni Samantha sa kakanganga niya. Hindi niya naitago ang pagkamangha niya. Kahit saang parte siya ng mansyon tumingin ay napapamangha siya. Mula sa mamahaling sofa, malaking TV, maliwanag at magandang chandelier. Naglalakihang flower vase at iba't ibang paintings na nakasabit sa dingding.
Grabe, bahay ba to o museum? Astig! Komento niya. Medyo napalakas ang boses niya kaya't napalingon sa kanya ang Donya. Nagtataka ka siguro kung bakit napakaraming paintings dito. Hindi naman po ako nagtataka. Napangiwi ang Donya. Kaagad na nataranta si Samantha. Tumikim siya. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi na po kasi ako nagugulat. Namamanghalang po ako. Karamihan po kasi ng mga bahay na pinaglalabhan ko ay marami rin pong paintings ang nagkalat. Common na po yata yun sa mayayaman. Kahit nga po sa bahay ni Mrs. Cruz marami rin siyang koleksyon. Pagpapaliwanag niya. At kung hindi niyo po naitatanong, isa pong pintor yung kapatid kong si Sally. Kaya sanay na po ang mga mata ko sa mga obrang ganito. Talaga? Pintor ang kapatid mo? Pwede ba ako magpagawa ng painting sa kanya? Oo naman po. Anytime po, Doña Teresita. Matutuwa po yun. May tinawag na mga maid ang Donya. Maya-maya pa ay may kinuha itong juice sa tinapay. Inilapag ito sa mesa. Kaagad namang hinila ni Doña Teresita si Samantha. Halika, mag-juice ka muna bago mo simulan ang trabaho mo. Alok nito. Hindi naman tumanggi si Samantha. Bilang laki sa hirap ay never pa siyang tumanggi sa libre. Ang lambot naman po ng tinapay na to. Ibang-iba dun sa tinapay na nabibili ko sa bakery malapit sa amin. Ang tigas ng tinapay nila doon, parang bato na sa tigas. Unang kagat pa lang bungi ka agad. Ang sarap pala ng tinapay ng mayayaman. Natawa si Doña Teresita. Ako ang gumawa niyan. Talaga po? Ang galing niyo naman po, Doña Teresita. Salamat. Napakalaki po ng bahay niyo. Sino po ang kasama niyo rito? Yung anak ko lang na si Will ang kasama ko. Pumanaw na kasi ang aking asawa. Nasaan na po yung anak niyo? Hindi sumagot ang ginang. Sorry po, masyado na akong nangihimasok. Tapos na po akong kumain at uminom ng juice. Pwede ko na po bang simulan ang trabaho ko? Sure. Pagtangong tugon ng Donya at bigla na lamang itong sumigaw. Yaya Inday, pakisamahan si Samantha sa laundry area. Anito at biglang sumulpot ang isang maid na may straight at maikling buhok. May makapal na kilay at pulang-pulang labi. Halika Samantha, sumunod ka sa akin. Saad ng maid na si Inday. Kaagad naman itong sinundan ni Samantha. Samantha po yung pangalan ko. Samantha Garcia, hindi po Samantha. Oo, Samantha nga. Samantha po. Shh! Wala akong paki sa pangalan mo. Napanguso si Samantha at itinikom na lamang niya ang kaniyang bibig. Nandito na tayo sa laundry area. May washing machine tayo pero kung gusto mo ng manumanong paglalaba, may gripo dyan at marami ring planggana. May iba't ibang klase rin ng sabon. May mga brush din. Alam mo naman siguro kung anong gagawin mo. Ang sungit naman. May sinasabi ka? O wala po. Sana nga po yung lalabhan ko? Biglang umisi si Inday at may binuksan itong pinto. Nawindang si Samantha nang makitang nasa loob ng pintong yon. Bundok-bundok na labahin lang naman ang naroon. Grabe, ang dami. Nagrereklamo ka? Kung may reklamo ka, magsabi ka kagad para makahanap na si Doña Teresita ng bagong labandera. Umiling si Samantha at ngumiti. Nako, hindi po ako nagrereklamo. Nagulat lang. Bawal na bang magulat sa panahon ngayon? At isa pa, yakang-yako ko yan, caring-carry. Umirap si Inday. Simulan mo na ang trabaho mo. Ayusin mo. Ipinagmamayabang ka pa naman ni Mrs. Cruz. Opo, copy that ma'am. Sagot ni Samantha at sinaluduhan pa ito. Tinalikuran na siya ng maid. Grabe naman ang maid na yun. Lahat ba ng maid dito sa mansyon ay ganun ang ugali? Hindi naman siya ang amo Ipinaglihi siguro siya sa sama ng loob. Hays, makapagsimula na nga lang. Ngumiti ka self. Huwag kang paapekto sa kanigahan ng bruhang yun. It's a laba-laba day. Saad ni Samantha at sinimulan na ang kaniyang paglalaba. Habang kinukusot niya ang mga damit ay biglang dumating si Inday. Binato siya nito ng maraming damit.
Lumaki ang butas ng ilong niya nang maamoy ang maasim na amoy na nagmumula sa mga damit na yon. Teka, ano to? Labahan mo. Kanino to? Sa akin. Ano? Bakit ko lalabhan? Damit mo to. Siyempre, dapat mo talagang labhan yan. Alam kong malaking ibabayad sa'yo ni Doña Teresita. Huwag ka nang magreklamo. Kapag nagreklamo ka, kakalad ka rin kita palabas nitong mansyon. Natawa si Samantha. Nakapamewang niyang hinarap si Inday. Hoy, FYI, nandito ako para maglaba. Labhan ang damit ni na Doña Teresita at ng anak niya. Wala sa usapan namin na labhan pati ang damit ng mga maid dito. May kamay ka kaya maglaba ka. Kusutin mo at pwede pati ang ugali mo, pakikusot na rin. At pakilagyan ng detergent para bumango-bango naman kahit paano yung pag-uugali mo. Sita ni Samantha. Kanina pa kasi siya naiinis. Napanganga si Inday. Alam kong mababa ang tingin niyo sa trabaho ko, pero hindi ako nandito para magpaapi sa kagaya mo. Dagdag pa niya at maarting hinawi ang kaniyang buhok. Naglakad naman paalis si Inday. Napahiya ito. Nakangiti itong sinundan ng tingin ni Samantha. Akala mo hindi ako papaapi oy. Anito at proud sa kaniyang sarili. Minsan lang siya kung magdaray pero talagang mapapahiya yung taong matatarayan niya. Mahaba naman ang pasensya niya pero sadyang naubos lang talaga ni Inday. Pakanta-kanta si Samantha habang naglalaba. Nakarinig siya ng yabag ng mga paa. Ikaw na naman, Inday. Ginagawa ko naman ng maayos tong Doña Teresita. Ikaw po pala yan. Nakangiting lumapit ang Doña sa kanya. Sino bang kaaway mo, Samantha? Akala ko po kasi bakit po pala kayo nandito? May palalaban pa po ba kayo? May mahalagang tanong lang ako sa'yo. Sige po, kahit anong tanong pa po yan, basta wag lang mat. Medyo mahina po ako dun eh. Samantha, anong pangarap mo sa buhay? Anong pangarap mong magkaroon balang araw? Hala siya, pang Miss Universe ang tanungan. Dalawa lang po ang pangarap ko sa buhay. Una, mapasaya ko araw-araw ang mga kapatid ko. Yung pangalawa naman po ay sana magkaroon kami ng sariling bahay at lupa balang araw. Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kong tuparin yung pangarap mo? Natawa si Samantha. Parang genie lang po. Paano naman po yun mangyayari? May pabor akong hihingin sa'yo, Samantha. Kapag matagumpay mong nagawa yun ay bibigyan kita ng house and lot at pera. Malaking halaga ng pera. Teka naman, madam. Parang naguluhan niyo yung brain cells ko. Bakit niyo po ako bibigyan ng house and lot at pera? At saka, anong pabor po ba? Legit po ba ito? Unang kita ko pa lang sa'yo ay ramdam ko na agad kung gaano ka positibo sa buhay. Sobrang masiyahin mo. Isang bagay na nawala sa anak ko. Anak? 5 taon nang nakakaraan ay nasangkot sa isang aksidente ang anak kong si Will. Nabangga ng malaking truck ang sinasakyan nilang kotse. Naging sanhi ito upang mamatay ang fiancé niya. At dahil sa aksidenteng yun ay naging baldado siya. Hindi na nakakalakad. Labis na nalungkot ang anak ko. Hindi niya pa rin natatanggap ang lahat. At hanggang ngayon ay sinisisi niya pa rin ang sarili niya sa nangyari sa fiancé niya. Madalas siyang nagkukulong sa kaniyang kwarto at hindi rin siya pumapayag na magpa-therapy kami. Noong nakita kita agad ay agad kong naisip na baka matulungan mo siya, Samantha. Teka lang po, paano ko naman po matutulungan yung anak niyo? Hindi naman po ako therapist. Nagbabaka sakali ako na mahahawahan mo siya ng pagiging positibo mo sa buhay. Pasayahin mo si Will kahit sa anumang paraan. Iparealize mo sa kanya na hindi sa aksidenteng yun matatapos ang buhay niya. Iparealize mo sa anak ko na may pag-asa pa. Kunin mo ang loob niya at sana mapilit mo siya na pumayag ng magpa-therapy na. Sunod-sunod na napalunok si Samantha. Hindi niya alam kung paano niya gagawin yon. Payag ka ba, Samantha? Kapag nagawa mo siyang ibalik sa dati, ibibigay ko sa iyo ang pinangako kong house and lot
May pera din para makapagsimula ka ng munting negosyo. Malaking tulong yun sa pamilya mo. Sige po, pumapayag na po ako para sa pamilya ko. Pumalakpak ang Donya. Thank you so much, Samantha. May sasabihin pa pala ako. Ano po yun? Medyo may kasungitan ng anak kong si Will. Hindi naman siya dating ganoon pero nagbago ang ugali niya pagkatapos ng pinagdaanan niya. Sana maintindihan mo siya at pagtiyagaan. Makakaasa ka po, Doña Teresita. Pag-iigihan ko po at gagawin ko po ang lahat para maibalik siya sa dati. Ipinapangako ko po na magiging masiyahin ulit si Sir Will. Marahang hinawakan ng Donya ang kamay niya. Aasahan ko yan, Samantha. Salamat ulit. Mamaya mo na asikasuhin yung labada mo. Ipapakilala muna kita kay Will. Tumango si Samantha at bahagyang kinabahan. Lahat ay handang gawin ni Samantha para sa kanyang pamilya at para matupad ang pinapangarap niya. Matagal niya nang gustong magkaroon ng sariling bahay at lupa at hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Umakyat sila sa ikalawang palapag ng mansyon kung nasaan ang silid ng anak ng Doña Teresita na si Will Chavez. Ito ang silid ni Will, sabi ng Donya at 3 beses na kumatok. Not now, ma. Gusto kong mapag-isa. Sigaw ni Will mula sa loob ng silid. Napasinghap si Samantha. Galit na galit kasi ito kahit na kumatok lang naman ang ginang. Hindi nagpatinag si Doña Teresita. Binuksan nito ang nakalak na pinto gamit ang duplicate key. Nakasunod lamang si Samantha sa ginang. Nagtatago pa siya sa likod nito. Ngunit napaayos siya ng tayo ng mamataan ng isang lalaki na nakaupo sa wheelchair at nasa malayo ang tingin. Maputla ito at walang kaimo-emosyon. Ma, di ba sinabi ko na? Sino yung kasama mo? Bakit ka nagpapasok ng ibang tao dito? Singhal ni Will at sinubukan pa nitong tumayo kaso nawalan lang ito ng balanse at bumagsak sa sahig. Gumulong naman palayo ang wheelchair. Mabilis nila itong dinaluhan at ibinalik sa wheelchair. Nakahawak pa si Samantha sa braso nito at napapangiwi sa bigat ng binata. Huwag mo na kasing puwersahin ang sarili mo, Will. Hindi mo kayang tumayo. Sir, Will, kumalma ka. Huwag kang magwala, okay? May bisita tayo. Mahinahong sambit ng Donya habang tinatapik ang balikat nito. Masama ang tingin ni Will kay Samantha. Sinong bisita? Itong babaeng ito ba? Hindi ko siya kilala, kaya palabasin mo na siya dito. Ani Will at mas lalo pang sumama ang tingin. Napalunok si Samantha at naglahad ng kamay. Hi! Ako si Samantha Garcia. Nice meeting you, Kuya Will. Bigyan ng jacket yan! 5,000! Pabirong hirit niya at natawa. Siniko naman siya ng Donya. Ibang Will yun, Samantha. Bulong nito at natawa rin. Si Will lang ang hindi nagustuhan ng biro niya. Sir, kumalma ka lang po kasi. Hindi naman po ako nandito para maghanap o magsimula ng gulo. Nandito po ako para… Wala akong pakialam. Umalis ka na. Ma, palabasin mo ng babaeng to. San, mag-relax ka lang. Mabuting tao si Samantha. Siya ang bago nating kasama dito sa bahay. At tutulong rin siya sa akin para alagaan ka. Pwede mo siyang maging kaibigan. At isa pa, maganda rin na nandito siya para may makausap ka. Hindi ka ba nagsasawa na palagi ka lang nandito sa loob ng kwarto mo at nag-iisa? Maybe it's time para naman… Ma, wag mo kong pilitin sa bagay na ayokong gawin. Mas gusto kong mag-isa ako at hindi ko kailangan ng babaeng yan. Kaya kong sarili ko. Mariing sambit ni Willa. Napaismid si Samantha. Bakit umiismid ka? Hindi ah. Samantha, maiwan na kita rito. Papupuntahin ko si Inday mamaya para alalahin ka rito. Paalam ng Donya. Bago pa man makaangal si Samantha, ay nakalabas na agad ng silid si Doña Teresita. Isinara pa nito ang pinto. Malalim siyang napabuntong hininga at ipinagkrus ang kanyang mga braso. Hinagod niya ng tingin si Will. Bukod sa maputla nitong balat ay kapansin-pansin rin ang mugto nitong mga mata. Ramdam din ni Samantha ang malungkot nitong aura.
Ang gwapo sana pero ubod naman ang sungit. Komento niya. Gwapo si Will. Matangos ang ilong nito. Mahabang pilik mata. Makakapal ang kilay. Makinis ang mukha at kahawig nito ang sikat na artista na si Joseph Marco. May katangkaran at sakto lang ang laki ng katawan. Sir, ang dilim dito sa kwarto mo. Puna ni Samantha at hinawi ang malaking kurtina. Napapikit si Will dahil tumama sa mismong mukha nito ang sinag ng araw. Ibalik mo yung kurtina. Hindi ko naman kinuha, tinabi ko lang. Hindi ako nakikipagbiruan sa man. Saman? Anong saman? Samantha po. Tana lang yung kulang, hindi mo pa nabanggit. Sir, masyado kasing madilim dito sa kwarto mo. At saka, sayang yung sunlight oh. May vitamins yan kapag umaga. Kung madilim, Eddie, i-on mo ang ilaw. Aksaya po sa kuryente. Kaya kong magbayad kahit magkano pa ang kuryenteng yan. Ang syala, yayamanin. Stop na sa pagiging masungit, sir. Nakakapangit yan at magkaka-wrinkles ka niyan. Sige ka. Ayaw mo naman sigurong pumangit, di ba? Wala akong pakialam kahit pumangit pa ako. Sa dami ko ng pinagdaanan, wala na akong oras para intindihin pa ang itsura ko. Ibalik mo na kasi yung kurtina. Okay, eto na. Kurtina lang naman yan. Hindi mo kailangang sumigaw. Mapapaos ka niyan. Pagsuko ni Samantha at ibinalik na sa ayos ang kurtina. Napatitig siya kay Will. Anong gusto mong gawin ngayon, sir? Gusto mo bang lumabas? Ayoko. Kumain. Anong gusto mong kainin? Hindi ako gutom. Ano na lang ang gusto mong laruin? Hindi na ako bata para maglaro. Sir, bakit ayaw mong lumabas? Bakit ka nangingialam? Buhay ko to. Wala naman akong sinabi na hindi mo buhay yan. Ang sakin lang po, 5 taon na po kayong nagkukulong dito. Wala ka po bang balak lumabas at masilayan ng mundo? Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang nangyayari sa labas? Hindi ka ba interesado o naku-curious man lang? Bakit ko pa kailangan malaman? Mababago ba nun ang sitwasyon ko? Kapag ba lumabas ako, maayos ba nun ang buhay ko? Kapag ba lumabas ako, mababalik ba nun ang buhay ni Leia? Sino po si Leia? Siyang fiancé ko. Patay na siya at kasalanan ko kung bakit siya namatay. It was all my fault. Wala akong kwentang tao. Sir, kaya siguro hanggang ngayon ay dugmo ka pa rin sa kalungkutan. Hindi mo pa kasi nagagawang palayain at patawarin ang sarili mo. Nakaraan na. Wala kang alam. Wala nga po akong alam pero kagaya mo ay minsan na rin may nawala sa buhay ko. Noong namatay ang mga magulang ko, akala ko katapusan na ng mundo. Pero minsan, kahit gaano nakahirap ang pinagdadaanan mo, kailangan mong ipunin ang lakas mo para bumangon at lumaban ulit. Hindi ko kailangan ng motivational quote mula sa'yo. Ang sungit mo talaga. Minus points ka niyan sa langit. Subukan mo kayang ngumiti. Mas magandang simulan ng umaga ng nakangiti para naman matuwa yung mga taong nakakakita sa'yo. Tingnan mo ko. Saad ni Samantha at ipinakita pa ang malaki niyang ngiti. Madali lang naman ngumiti, sir. I-stretch mo lang ng konti yung gilid ng labi mo tapos magmula nung namatay si Leia, wala na akong ganang ngumiti pa. Siya lang naman ang tanging dahilan kung bakit napapangiti ako. Ngayong wala na siya, wala na rin akong dahilan para ngumiti pa. Sa tingin mo ba matutuwa si Leia niyan? Nasa langit na siya ngayon at payapa na habang ikaw, puno pa rin ng lungkot at pait yung puso mo. Mahirap mag-move on pero mas mahihirapan ka kung hindi ka mag-move on. Malakas na hinampas ni Will ang armrest ng kaniyang wheelchair. Napaigtad naman si Samantha. Pwede bang manahimik ka? Sigaw nito sa kanya at umikot ang wheelchair nito papunta sa kama. Kaagad naman niya itong sinundan para sana alalayan kaso hinawi lang ni Will ang kamay niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko. Humalukip-kip si Samantha at pinanood kung paano nahihirapan si Will. Gusto kasi nitong humiga na sa kama. Gusto niyang tulungan kaso nagagalit naman ito. Samantha. Lumiwanag ang mukha ni Samantha. Yes sir, kailangan mo po ba ng tulong? Fine, tulungan mo na ako. Bahagyang natawa si Samantha at inalalayan si Will. Kaya mo pala ha,
Kahit na kaya mo, hindi masama kung manghihingi ka ng tulong mula sa iba, lalo na kung may willing namang tulungan ka. Matagumpay niyang naihiga sa kama si Will. Kinumutan niya pa ito. Nakatitig lamang si Will sa kanya habang ginagawa niya yon. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito dahil wala namang kaimo-emosyon si Will. Nakatitig lang ito sa kanya. Napahawak tuloy siya sa mukha niya. Maarte pa niyang hinaplos ang kaniyang pisngi. Sir, alam ko namang masyado akong maganda at kabigha-bighani pero huwag mo naman po akong masyadong titigan. Baka matunaw ako sa init ng pagtitig mo eh. Napangiwi si Will. Hindi kita tinititigan dahil maganda ka. Ano, bakit kung makatitig ka sa akin parang iba na? Parang may something. At saka, ayos lang naman sir kung nagagandahan ka sa akin. Huwag mo nang itanggi. Marami na nagsabi niyan sa akin. Mas malakas pa ang hangin na dala mo kesa sa bagyo. Gusto mo talagang malaman kung bakit ako nakatitig sa'yo? 2 ulit na tumango si Samantha at nakangiti pa. May kulangot ka sa pisngi. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Mabilis niyang tinungo ang salamin at doon niya napatunayan na hindi nagsisinungaling si Will. Pulang-pulang mukha niya sa sobrang hiya. Kung may lupa lang dito, ay baka kanina pa siya nagpalamon sa sobrang kahihiyan. Bumukas ang pinto at pumasok ang kasambahay na si Inday. Hinila siya nito sa isang tabi. Samantha, pinapunta ako dito ni Doña Teresita. Anito. Hilaw nang umiti si Samantha at tinanguan ito. Oo, nasabi nga sa akin ni Doña Teresita yan. Ituturo ko sa iyo kung paano mo aalagaan at aalalain si Sir Will. Okay, paano ba? Madalas lang siyang nakahiga sa kama niya. Minsan naman ay nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Aalalain mo siya sa tuwing lilipat siya sa kanyang wheelchair o sa tuwing mahihiga siya sa kama niya. Hindi na naiigalaw ni Sir Will ang mga paa niya, kaya dapat palagi ka talagang nakaalalay. Minsan kasi, sinusubukan niyang tumayo at bumabagsak lang siya sa sahig. Noong nakaraan ay nagkasugat pa siya sa noo dahil pinilit niyang tumayo. Napalingon si Samantha kay Will. Lumamlam ang kaniyang mga mata habang nakatitig siya sa binata. Naawa siya sa kalagayan nito. May banyo si Sir dito, kaya tuwing umaga dalhin mo siya doon at paliguan. Paliguan? Oo, may problema ba? Uminit ang pisngi ni Samantha. Paanong paliguan ba? Ako bang magsashampoo at magsasabon sa kanya? Oo. Napalunok siya. Huwag kang ang maarte. Ang swerte mo pa nga kasi makikita mo ang katawan niya at mahahawakan mo pa. At saka, nandito ka para maging labandera at maging tagapag-alaga niya. Kaya dapat walang mali siya sa iyong lahat ng gagawin mo sa kanya. First time ko kasing magpaligo. Kahit ngayon kapatid kong lalaki ay hindi ko pa napapaliguan tapos. Ayaw mo ba? Isusumbong kita kay Doña Teresita. Kung ayaw mo sa magiging trabaho mo, umalis ka na. Hindi yung aarte-arte ka ng ganyan. Alam mo ba, maraming maid dito sa mansyon na naghahangad na paliguan si Sir. Ikaw lang ang bukod tanging pinayagan ng Doña bukod sa akin. Kung pwede nga lang ay ako na ang gagawa ng trabahong yan pero kabilin-bilin na ni Doña Teresita na ibigay ko na sa iyo yan. Napakagat ng labi si Samantha. Ano? Ayaw mo ba? Napabuntong hininga siya. Okay, gagawin ko na. Parang ikaw pa ang lugi ah. Ismid ni Inday at napatingin ito sa orasan. 8:00 na. Oras na para paliguan mo si Sir Will. Maiwan na kita. Teka lang naman. Pero dire-diretso nang lumabas si Inday. Napatampal siya sa noo niya at muli niyang tiningnan si Will. Nakatitig na pala ito sa kanya. Lakas loob niya itong nilapitan. Sir. What now? Maligo na po tayo, maligo ka na. Nasaan si Inday? Kakaalis lang sir. Hindi mo ba nakita? Piloso pa. Totoo namang kakaalis niya lang ah. Tawagin mo ulit. Siyang magpapaligo sa akin. Binago na po. Magmula sa araw na to, ayoko nang magpapaligo sa'yo. What? Ayoko. Mas komportable ako kay Inday dahil matagal na. Sir, binago na nga po eh. Sa ayaw at sa gusto mo
Ako na magpapaligo sa'yo, okay? At isa pa, magiging komportable ka rin naman sa akin kapag nagtagal. Trabaho lang to, sir. Kung iniisip mo na baka pag nanasaan kita, no way, sir. Hindi ako ganyang tao. Hindi yan ang iniisip ko. Wala akong pakialam kahit pag nasaan mo ko. Ang sa akin lang, mas komportable na ako. Oo na, mas komportable ka na kay Inday. Magsama kayong dalawa. Hanggang ngayon, ay siya pa rin talagang nasa isip mo. Kung mas gusto mo siya, bakit mo ako pinatulan ha? Kung siya naman palang nais mo, di sana, hindi na lang naging tayo, Manuel. Kumunot ang noo ni Will. Anong pinagsasabi mong babae ka? Anong tayo? Walang tayo. At sinong Manuel ha? Will ang pangalan ko. Natawa si Samantha. Drama yun sa radyo, sir. In love pa yung amo sa kasambahay nila kaya't nagselos yung girlfriend niya. Yung Manuel naman, siya yung amo. Isiningit ko lang, sir. Akala ko kasi matatawa ka. Ano namang nakakatawa doon? Wala po. Hay. Tara na, sir. Maligo ka na lang para lumamig naman kahit papano yung ulo mo. Sa sobrang init ng ulo mo, pati aircon, hindi na napapalamig yan. Tubig na ang kailangan mo. Umirap si Willa. Kakahiga ko lang Sige, sir. Humiga ka na muna dyan. Mamaya ka na lang maligo. Hay. Oh, galit ka pa rin? Pinagbigyan na nga kita sa gusto mo eh. Alalain mo na lang ako. Maliligo na lang ako. Goods yan. Kaagad niyang inilalayan si Will paupo sa wheelchair, tsaka niya ito itinulak papasok ng banyo. Ipunesto niya ito sa tapat ng shower. Hubad! Pabiro niyang utos, ngunit napanganga siya nung nagtanggal ng damit si Will. Teka, bakit ka naguhubad? Di ba sinabi mo? At saka maliligo ako. Malamang maghuhubad talaga ako. Joke lang naman yun. Wait lang kasi, Pumikit siya tumalikod. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Ngayon pa lamang siya nakakita ng hubad na katawan ng lalaki. May abs pa si Will, kaya naman nagwawala ngayon ang kaniyang sistema. Bigla siyang pinagpawisan. Samantha, akala ko ba papaliguan mo ko? Paano mo ko papaliguan kung nakatalikod ka dyan ha? Sir, hindi kasi ako sanay na makakita ng ganyang katawan. Pues, masanay ka na. Madalas mo na itong makikita. Humarap ka sa akin at hubarin mo ng shorts ko. Ha? Nagulantang siya ng gusto. Sir, ikaw na lang. Nahihirapan ako. Ikaw na. Sunod-sunod na napalunok si Samantha. Pumihit siya paharap kay Will. Dumoble pa ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Pasimple siyang napatingin sa abs ni Will. Diyos ko po, Lord, trabaho lang to. Aniya at napa-sign of the cross na lamang. Lumuhod siya sa harapan ni Will at dahan-dahan niyang inalis ang pagkaka-zipper ng shorts nito. Napalunok ulit siya. Ang bagal mo. Nataranta si Samantha at hinila na pababa ang short. Nung natanggal niya na ito, ay napatingin siya sa naiwang brief. Kitang-kita pa niya kung paano bumukol roon ang alaga ni Will. Diyos ko po, patawarin mo ko, Panginoon. Huwag mong titigan. Titigas lalo yan. Sir? Nahubad mo na yung short ko, pero nakaluhod ka pa rin dyan. Wala ka pa bang balak paliguan ako? Hindi naman Diyos yung nakabukol dyan para sambahin mo at luhuran. Pinamulahan siya ng pisngi. Mas mapula pa siya sa hinog na kamatis. Pinaandar niya na ang shower. Tubig lang? Wala ka bang balak sabunan ako? Nataranta siyang pinatay ang shower at kinuha ng sabon at shampoo. Una niyang nilagyan ng shampoo ang buhok ni Will at minamassage ito saglit. Napaungol naman bigla si Will kaya't napakurap siya. Sir, bakit ka? Huwag puro tanong. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Galit ka naman agad, sir. Ang sungit mo talaga. Pagkatapos sa buhok ay sinabon niya naman ang katawan nito. Mula leeg, pababa sa paa. Nanginginig pa ang kaniyang mga kamay. Hay, kanina mo pa sinasabon ang abs ko. Baka mabura na yan kakasabon mo. Sorry sir, hindi naman po ako sa abs nakafocus eh. Madumi kasi yung pusod mo. Palusot niya. Tumalim ang tingin ni Will sa kanya. Labandera lang dapat ako pero iba itong kinukustot at sinasabon ko. Natapos niya ng sabunan ng lahat, maliban na lamang
sa pinakamaselang parte ng katawan ni Will. Inilahad niya kay Will ang sabon. Sir, ikaw nang magsabon kay Junjun. Trabaho mo yan, di ba? Bakit hindi ka ang gumawa? Gulat niyang tinuro ang kaniyang sarili. Ako? Asa ka pa. Siyempre, ako talaga magsasabon kay Junjun. Mahahawakan mo lahat ng parte ng katawan ko. Maliban na lamang dito. Ani Will at hinablot ang sabon. Tumalikod naman si Samantha. Ilang santo nang natawag niya. Pagkatapos magsabon ni Will ay pinunasan niya ito ng tuwalya. Pikit mata niya ring hinubad ang basa nitong brief. Natapos rin sa wakas. Nakahinga siya ng maluwag. Itinulak niya ang wheelchair palabas ng banyo. Naghanap siya ng damit sa cabinet at binihisa na si Will. Nag-enjoy ka? Sir? Parang nag-enjoy ka kasi sa pagpapaligo mo sa akin. Hindi naman po sa ganun, sir. Huwag mo nang i-deny. Oo na, nag-enjoy na. Para lang matahimik ka na. Napailing si Will. Kinuha ni Samantha ang blower para mapatuyo na ang buhok nito. Habang nagbo-blower, ay naisipan niyang kumanta. Feel na feel pa niyang pagkanta ng Tala by Sarah Geronimo. Magandang boses mo. Natigilan siya sa pagkanta nang marinig ang komento ni Will. Talaga po, sir? Thank you po, sir. Hindi lang ikaw nakapagsabi niyan. Marami na ring pumupuri sa malanghel kong boses. Magandang boses mo. Kung nakatakip ako sa tenga ko, ang ingay mo, ang lamig sa tenga ng boses mo pero nakakainit naman ang ulo. Grabe ka naman po, sir. Nagsasabi lang ako ng totoo. Napaismid si Samantha at sa sobrang inis niya ay tinapat niya ang blower sa mismong mukha ni Will. Samantha! Anyari, sir? Patay mali siya niyang tanong. Bitawan mo na nga yung blower. Ilagay mo na ako sa kama ko. Okay po, masusunod, master. Inihiga niya na ulit ito sa kama. Bumaba ang tingin niya sa mga paa ni Will. Sir, ayaw mo ba talaga? Ayaw ang alin? Mag-therapy para mailakad mo na ulit yung mga paa mo. Ayoko. Kahit naman makalakad ako. Wala akong planong lumabas nitong kwarto ko. At saka, tanggap ko na ganito na ako. Bakit mo tatanggapin ang isang pangyayari na pwede mo pa namang mabago? Kapag sumailalim ka sa physical therapy, maaari ka pang makalakad ulit, Sir Will. Nangingialam ka na naman sa buhay ko. Hindi naman po sa nangingialam, sir. Nagsasuggest lang naman po ako. Di nangingialam ka nga. Oo nga, nangingialam nga ako. Sorry, sir. Huwag ka nang magalit. Isang smile naman dyan. Lumabas ka na. Matutulog na ako. Ayoko nang maingay. Okay, sir. Bye. Babalikan kita mamaya. Paalam ni Samantha at naglakad na palabas ng silid nito. Napasandal siya sa pinto. How was it, Samantha? Usisa ni Doña Teresita. Ubod po ng sungit ang anak ninyo, pero kahit papano ay nakakausap ko naman po siya. Sadyang habi niya lang po talagang manigaw. Ako nang humihingi ng pasensya sa iyo, Samantha. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, Doña Teresita. Ipinapangako ko po sa inyo na pasisiglahin ko si Sir Will at mapapapayag ko rin siyang magpa-therapy. Maraming salamat talaga, Samantha. Mabuti na lang at hindi mo tinanggihan ang pabor na hiningi ko sa'yo. Gumiti si Samantha. Babalikan ko po muna yung mga labahin ko. Wag na, magpahinga ka na lang. Bukas mo na lamang yun gawin. Halika, magmerienda ka. Nag-bake ako ng cupcake. Wow, cupcake? Excited na sambit ni Samantha at nauna pa sa paglalakad patungo sa kusina. Bilang isang dalaga na laki sa hirap, malaking bagay na sa kaniyang makakain ng cupcake. Hindi naman kasi siya nakakabili ng ganon at huling kain pa niya ng cupcake ay noong birthday niya 5 years ago nang sinorpresa siya ng mga kapatid niya. Ginawa nilang cake ang maliit na cupcake at nilagyan nito ng kandila sa ibabaw. Ang sarap naman po nito, komento niya at 3 cupcake ngang kaniyang naubos. Aliw naman ang ginang habang pinapanood siya. Mabuti naman at nagustuhan mo. Napakagaling mo talaga, Doña Teresita. The best na yung tinapay mo pero may mas masarap pa pala. Itong cupcake mo ay kakaiba.
Kung gusto mo pa'y kumain ka lang ng kumain. Magdala ka rin mamaya para sa mga kapatid mo. Talaga? Pwede po? Oo naman. Marami naman ang ginawa ko eh. At wala namang masyadong mahilig sa matatamis dito sa mansyon. Nako, paniguradong matutuwa si Sean at Sally nito. Bihira lang po kasi kaming makatikim ng ganitong pagkain. Hindi naman po kasi namin afford. Nasaan bang mga magulang mo, Samantha? Matagal na po silang wala. Kami na lang po ng mga kapatid ko ang magkasama sa bahay. Ikaw ba ang panganay? Opo, kaya po nung nawala si nanay at tatay, ayoko nang tumayong magulang kina Sean at Sally. Ayoko kasing maramdaman nila na may kulang sa kanila. Nakakahanga ka, Samantha. Maraming salamat po. Kahit naman po ako'y humahanga rin sa sarili ko. Kasi kahit papano ay nakakasurvive kami ng mga kapatid ko. Nagagawan ko ng paraan ang pangangailangan namin. Kinakaya ko ang lahat para sa kanila. Napakabuti mong kapatid. Salamat po. Alam niyo po kaya ko po tinanggap yung pabor na hinihingi niyo ay dahil malaking bagay po para sa pamilya ko yung house and lot na ibibigay niyo. Nangungupahan lang po kasi kami at yung bahay na inuupahan namin ay sira-sira na. May bahay kami dati pero ibinenta rin namin para ipambayad sa ilang utang ni tatay. Kaya ipinangako ko po sa sarili ko na magsusumikap ako para makabili ng sarili naming lupa at makapagpatayo ng sarili naming bahay. Kapag nagawa mo ang pinapagawa ko, ibibigay ko kagad sa iyo ang house and lot, Samantha. Basta galingan mo. Tumango-tango si Samantha at napakagat na lamang sa cupcake. Kinabukasan ay inagahan niyang pagpunta sa mansyon. Nakasalubong niya si Inday at may dala itong tray ng pagkain. Inday, para kay Sir Will ba yan? Oo. Ako na magdadala niyan sa kwarto niya. Wag na, ikaw na nga nagpapaligo sa kanya. Pati ba naman ito'y aagawin mo pa sa akin, Samantha? Ha? Di ba yun naman ang usapan? Ako nang mag-aalaga kay Sir Will. Sige na nga, ikaw na magdala nito sa kwarto niya. Huwag kang haharot-harot kay Sir Will ha. Hindi porket maganda kay gagamitin mo na yan para akitin siya. Para lang sa kaalaman mo, may something sa amin ni Sir Will. Nagpipigil ng tawa si Samantha. Bakit parang natatawa ka? Hindi ka ba naniniwala? Wala lang talaga akong pake kung ano man ang something sa inyong dalawa. At saka hindi naman ako nandito para akitin siya eh. Siguraduhin mo lang, Samantha. Akin lang si Sir Will. Sayong-sayo na, isaksak mo sa atay mo. Ani Samantha at tinalikuran na ito. Dinala niya sa kwarto ni Will ang tray ng pagkain. Kumatok siya ngunit wala siyang narinig na sagot. Bukas naman ang pinto kahit dumiretso na lang siya, papasok. Magandang morning, Sir Will. Nandito na ang breakfast mo. Masiglang bati niya. Tamad siyang tiningnan ni Will. Gising na ito pero nakahiga pa rin. Where's Inday? Trabaho niya yan. Sir, wag niyo na pong hanapin yung wala dito. Nandito naman ako eh. Siguro, totoo talaga yung sinabi ni Inday na may something sa inyo. What? Anong something? May kakaibang namamagitan sa inyo. Sa amin ni Inday? Kanino naman ang galing ang fake news na yan? Di ba nga hindi mo matanggap na ako nang pumalit sa trabaho niyang alagaan ka? Kaya mas gusto mo siyang nagpapaligot nagpapakain sa'yo kasi may something kayo. Umagang-umaga pinapainit mo ang ulo ko. Napangiwi si Samantha. Walang namamagitan sa amin ni Inday. She's not even my type. At isa pa, mas komportable lang talaga ako sa kanya kasi mas matagal ko na siyang kilala kaysa sa'yo. Napanguso si Samantha. Ano bang type mo, sir? Usisa niya at tinulungang bumangon si Will. Inilagay na rin niya sa harapan nito ang pagkain. Bakit gusto mong malaman kung anong type ko? Para matulungan kitang maghanap ng babae, sir. Sa ganung paraan ay makakalimutan mo na si Leia. Wala akong planong kalimutan si Leia. Sir, ang sinasabi ko lang naman ay... Napahiyaw si Samantha nang bigla na lamang hinawi ni Will ang mga pagkain sa harap nito. Tumilapon ang mga ito at nagkalat sa kamat sahig. Sir, umalis ka na. Mahulang galang na ho, Sir Will. Kung naiinis ka, hindi mo naman kailangang itapon yung pagkain. Sinayang mo lang eh. Mabuti nga may nakakain ka pa. Yung ibang tao hirap nang kumain kasi walang pambili pero ikaw,
Nasa harap mo na yung blessing pero tinapon mo naman. Palibhasa mayaman ka kaya hindi mo alam kung gaano kahirap para sa ibang bumili ng pagkain. Panenero mo ni Samantha. Natameme si Will. Diyan ka na muna, kukuha lang ako ng basahan. Lilinisin ko yung kalat mo. Pagbalik ni Samantha ay may dala na siyang map at basahan. May dala rin siyang bagong comforter dahil namantsahan yung comforter ni Will kanina. Habang naglilinis si Samantha ay pasulyap-sulyap sa kanya si Will. Peki pa itong umubo. Samantha. Tawag nito sa kanya. Ano, magsusungit ka na naman. Bakit ba ikaw pang galit ha? Kung hindi mo bringing up ang tungkol kay Leia, hindi ako magagalit. Nainis lang ako kanina dahil pinipilit mong kalimutan ko na siya. Mahal na mahal ko si Leia at kahit ilang taon na siyang wala, hindi ko siya magagawang kalimutan. Gets ko naman sir eh. Mahirap talagang kalimutan yung mga taong mahal natin. Pero hindi mo naman po kailangang idama yung pagkain. Wala namang ginagawang masama sa iyong kanin at paksiw. Huwag mo kasing pinapainit ang ulo ko. Lumipas ang ilang araw pero para pa rin silang aso at pusa. Walang katapusang bangayan pa rin ang namumutawi sa pagitan nilang dalawa. Mas lalo pang sumusungit si Will. Ni pagngiti o pagtawa ay hindi pa rin ito magawa. Isang araw, sumakit ang tiyan ni Samantha. Nag-aalala lang napatingin si Sally sa kanya. Ate, okay ka lang ba? Namumutla ka. Medyo masakit lang ang tiyan ko. Kinakabag lang. Huwag ka na muna kayang pumasok. Hindi pwede. Hahanapin ako ni Sir Will. Aniya, kahit na hindi naman talaga. Wala ngang pakialam si Will sa kanya. Ayaw niyang lumiban sa trabaho at saka marami pa siyang lalabhan kina Doña Teresita. Kaya hindi talaga siya pwedeng umabsent. Mauna na ako, Sally. Paalam niya. Okay, ingat ka ha. Nakangiti siyang tumango at sumakay na ng tricycle patungo sa mansyon. Kanina pa siya pahawak-hawak sa kaniyang tiyan. Ilang beses na rin siyang umutot. Mabuti na lang talaga at open ang tricycle kaya hindi nag-i-stay yung amoy. Pagdating sa mansyon, ay kagad niya nang kinuha ang pagkain at inakyat na ito sa kwarto ni Will. Magandang buhay, Sir Will. Walang maganda sa buhay ko. Meron kaya? Ako! Kumain ka na nga pala. Pagkatapos ay maligo ka na. Wala akong gana. Wala po akong pake. Sinamaan siya ng tingin nito. Kaagad naman siyang nag-peace sign. Sorry sir pero kabilin-bilinan po kasi ni Doña Teresita na dapat hindi ka malipasan ng gutom. Dapat pakainin ka sa tamang oras. At isa pa, mas masarap ang sabaw kapag mainit pa. Akong papagalitan ni Doña kapag hindi ka kumain. Fine. Ismid ni Will. Inalalayan niya itong makabangon. Hindi nagpapasubo si Will kaya't pinapanood niya lang ito habang kumakain. Huwag mo nga akong titigan. Asyomero, sa sabaw ako nakatingin hindi sa'yo. Palusot niya. Obvious naman na akong tinititigan mo. Crush mo ako no? Hirit pa ni Will. Pareho silang natahimik nang umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na pag-utot ni Samantha. Pulang-pula ang mukha niya sa sobrang hiya. Buong akala niya ay magagalit si Will pero bigla na lamang itong tumawa ng malakas. Napapahampas pa ito sa kama. Kumunot ang noo niya at nagtataka kung bakit imbis na magalit ay parang natuwa pa ito sa utot niya. Sir, okay ka lang ba? Bakit ka tumatawa? Nakakatawa yung tunog ng utot mo. Parang tunog ng train. Sorry sir, medyo masama lang po kasi ang tiyan ko. Kinakabag. Tawang-tawa pa rin si Will. Napangiti si Samantha at napatitig sa masayang mukha ng binata niyang amo. Sir. What? Mas gwapo ka pala kapag tumatawa. At saka, kakaiba talaga ang tawa ng mayayaman no? Bilang lang yung hanyo tapos hindi siya tuloy-tuloy. Ngayon na lang ulit ako nakatawa ng ganito. Ang dami kong binatong joke sa'yo pero sa utot ko lang pala makukuha ang kiliti mo. Naluluha na si Will sa sobrang pagtawa. Isang magandang ideyang naisip ni Samantha. Pagkatapos ng trabaho niya, ay dumaan muna siya sa palengke at namili ng napakaraming kamote. Kinabukasan ay niluto niya ito at kinain. Ate Samantha, anong trip mo?
Usisa ni Sean at kuryoso siyang pinapanood. Yung suplado ko kasing boss, natutuwa sa tunog ng utot ko. Utot mo? Ano naman ang nakakatawa sa utot mong malatrin ng tunog? Ewan ko dun, pero at least alam ko na ngayon kung paano siya patatawanin. Ano namang kinalaman ng mga kamoting yan? Mas mapapadali nito ang pag-utot ko. Kapag utot ako ng utot, di sunod-sunod ko ring mapapatawa si Sir Will. Ang talino ko, di ba? Pahingi naman ako niyan. Gusto mo ring mautot? Hindi, gusto ko lang ng kamote. Kadiri ka ate. Humagalpak ng tawa si Samantha. Excited niyang tinungo ang mansyon. As usual, siya pa rin ang nagdala ng breakfast ni Will. Maligayang morning, Sir Will. Sa sobrang ingay mo, parang kailangan ko nang bumili ng pantakip ng tenga. Sir, palagi mong simulan ng umaga ng may ngiti. Huwag puro sungit kasi nakakapangit. Hindi ka naman masungit pero bakit pangit? Bago pa man matapos ang sasabihin ni Will, ay nilagyan niya na ng kutsara ang bibig nito. Gutom lang yan, sir. Nakangiting sambit ni Samantha. Pwede bang wag kang ngumiti ng ganyan? May naiisip ka na namang kalokohan, no? Wala. Pagtanggi ni Samantha at inaabangan ang pag-utot niya. Nauutot na siya pero hinintay niya munang matapos sa pagkain si Will. Nung natapos na ito'y tsaka niya palang pinakawalan ang masamang hangin. Malaki ang ngiti niya at inaabangan niya ang pagtawa ng binata. Kaso, lumipas ang 1, 2 at hanggang 10 segundo ay hindi niya pa rin naririnig ang tawa nito. Nakita niyang napatakip ng ilong si Will at matalimang tingin ito sa kanya. Kung nakakapatay lang ang tingin na yon, ay baka kanina pa siya walang malay. Sir, hindi ka ba natutuwa? Hindi ba gustong-gusto mo yung tunog ng utot kong malatrin? Bakit ngayon parang ayaw mo na? Kadiri ka. Sir? Gusto ko yung tunog ng utot mo, pero hindi ko gusto yung amoy. Napakabaho. Utot lang ba yun o may tain na? Ano bang kinain mo ha? Bakit sobrang baho naman yata? Napalunok si Samantha. Hindi niya kasi naisip na mangangamoy ang utot niya kapag kumain siya ng kamote. Sir, buksan mo nga yung bintana kahit pati yung pinto para lang mawala yung amoy. Utos ni Will. Pero, di ba ayaw mong binubuksan yung bintana, sir? Pwes, buksan mo ngayon. Baka ikamatay ko pa tong utot mo. Napakabaho talaga. Nakakamatay ba yung utot? Mabilis na binuksan ni Samantha ang mga bintana. Ano ba kasi ang kinain mo? At bakit panay utot ka? Sir. Never mind. Lumabas ka na nga lang. Sir. Lalabas ka o lalabas ka? Opo. Piloso pa. Sir, sorry talaga. Akala ko kasi matutuwa ka na. Labas. Opo, lalabas na po. Oh, bakit hindi ka pa lumalabas? Parang may iba pong lalabas, sir eh. Anong ibig mong sabihin? Pwedeng pahiram po ng banyo? Makiki-CR lang po. Lalabas na yung ano. Fine. Siguraduhin mong hindi mangangamoy ang banyo ko ah. Tumango si Samantha at kumaripas ng takbo sa banyo. Ginawa ni Samantha ang lahat para lang makuha ang loob ni Will. At kalaunan ay napaamo niya rin ito. Sir, maglaro tayo. Anong laro? Hindi na tayong mga bata. Ang KJ mo naman po. Anong KJ? KJ, Killjoy, Nega. Sir, hindi naman po larong pambata ang gagawin natin eh. Humalukip-kip si Will. May inilabas na bote si Samantha. Umupo siya sa tapat ng wheelchair kung saan nakaupo naman si Will. Maglalaro tayo ng spin the bottle at kung kanino tumapat tong uso ng bote, papipiliin siya kung truth ba or dare. Game, sir? At bakit ako papayag sa gusto mo? Kasi hawak kong pamilya mo. Charot. Sumali ka na kasi, sir. Hindi naman pwedeng ako lang mag-isang maglaro nito eh. Ako ang boss dito, pero mas marami ka pang pinapagawa sa akin. Fine, pagbibigyan kita, Samantha. Pero last na to. Ayos, papayag ka rin naman pala. Napasuntok pa sa eri si Samantha dahil sa sobrang tuwa. Sinimulan niya nang paikutin ng bote. Pareho silang nakaabang kung kanino ito tatapat. Hanggang sa tumapat ito sa space kung saan walang tao. Paano ba yan? Sa kama tumapat. I-truth or dare mo ngayon yung kama. Sir, kapag sa kama tumapat, ibig sabihin, ikaw ang
Ito truth or dare. Hindi mo yun sinabi kanina. Paiba-iba ka ng rules, Samantha. Joke lang sir, galit ka na naman eh. Paikutin na lang ulit natin. Muli niyang pinaikot ang bote hanggang sa tumapat ito sa kanya. Natawa si Willa. I dare you to. Teka, dare agad? Hindi mo man lang ako papipiliin? Paano kung truth pa lang gusto ko? Ang arte. Truth or dare? Dare sir. Dare yun naman palang pipiliin mo eh. Humagikik si Samantha. Huwag mong hirapan yung dare mo sir ha? I dare you to leave my room. Grabing dare naman yan sir. Iba na lang po. Hindi ako aalis dito sa kwarto mo. Sumayaw ka. Anong sayaw bang gusto mo? Ballet? Hip-hop? Sexy dance? Slow dance? Folk dance? Party dance? Sumayaw ka ng budots. Budots? Yan talaga? Ayaw mo? Ibang dare na lang. Papahirapan kita. Heto na, sasayaw na po kahit walang music. Tumayo si Samantha at nagsimula ng sumayaw sa harapan ni Will. Nagpipigil naman ito ng tawa sa kanya. Pinaikot na ulit niya ang bote at tumapat ito kay Will. Truth or dare, sir? Truth. Kwento mo sa akin yung love story niyo ni Leia. Samantha. Truth pinili mo eh. Magkwento ka dali. Dare na lang sa akin. Okay, I dare you na. Kwento mo sa akin ang love story niyo ni Leia. Samantha. Ang unfair mo naman, sir. Ginawa ko yung utos mo tapos yung utos ko hindi mo gagawin. Inirapan siya ni Willa. Magkaklase kami nung high school ni Leia. Matali ko siyang kaibigan. Anak siya ng best friend ni Mami. Hanggang sa isang araw ay nagising na lang ako na mahal ko na siya. Umamin ako sa kanya at nalaman kong pareho pala kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Niligawan ko siya at nung sinagot niya ako ay sobrang naging masayang pagsasama naming dalawa. The end. Pagkukwento ni Willa. May isa pa akong tanong, sir. Kung gusto mong magtanong ulit, paikutin mo ulit yung bote. Kapag tumapat sa akin, edi magtanong ka ulit. Huwag kang madaya. Nakasimangot na pinaikot ni Samantha ang bote at tumapat ulit ito kay Willa. Bakit mo sinisisi ang sarili mo sa pagkamatay ni Leia, sir? Diretsahang tanong niya. Saglit na natahimik si Will. Hindi naman ito nagwala kaya't kampante si Samantha na sasagutin ni Will ang tanong niya. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay niya. Dahil ako ang huli niyang kasama nun. Ako yung nagmamaneho. Sir, di ba po binangga kayo ng truck? Kasalanan naman po ng truck yun eh. Hindi mo kasalanan yung nangyari. Kasalanan ko. Bago nangyari yung aksidente, ay nagtalo kami ni Leia. Gusto niyang magtrabaho abroad pero hindi ako pumayag. Ayoko kasing iwanan niya ako. Nagtalo kami doon hanggang sa gusto niya nang bumaba ng kotse pero hindi ko siya pinagbigyan. Madilim na kasi at ayoko naman siyang mapahamak kaya't nagpatuloy pa rin ako sa pagmamaneho. Hanggang sa nag-agawan kami ng manibela at hindi na namin namalayan yung paparating na truck. Kasalanan ko. Kung sana hinayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin. Kung sana pinakinggan ko na lang siya. Kung sana sinuportahan ko na lang siya. E di sana buhay pa rin si Leia hanggang ngayon. Hindi ko kayang patawarin ang sarili ko dahil namatay si Leia nang may galit pa rin siya sa akin. Hindi ako nakapag-sorry sa kanya. Litanya ni Will at bigla na lamang itong humagulgol. Kaagad naman itong dinaluhan ni Samantha at mahigpit na niyakap. Umiyak sa mga bisig niya si Will. Ngayon ay mas naiintindihan niya na kung bakit sinisisi ni Will ang sarili nito sa nangyari. Nandito lang ako, Sir Will. Sorry kung tinanong ko pa. Gusto ko lang po kasi na mas maintindihan ka. Salamat dahil ikwento mo sa akin kahit na hindi naman tayo gaanong closer. Salamat din, Samantha. Ngayon ko pa lamang nailabas to. Matagal ko na tong kinikimkim. Wala akong mapagsabihan. Kahit kay Mami hindi ako nagsasabi. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko. Ang gwapo mo pa rin kahit umiiyak ka. Nakakainis? Bakit hindi ako ganyan kaganda kapag umiiyak? Saad ni Samantha sa kanyang isipan. Nagangat ng tingin si Will sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata.
Paikutin mo na ulit yung bote. Pag-iiba ni Will sa usapan. Tumango si Samantha at pinaikot ito ulit. Sa kanya naman ito tumapat. Truth or dare? Truth, sir. Na-in love ka na ba? Grabeng tanungan ah. Well, hindi pa. Crush lang po. Ibang usapan na kapag in love, di ba? Kung hindi mo kasi naitatanong, sir. Hindi pa po ako nagkakaroon ng boyfriend. Wala akong masyadong interes sa mga lalaki. Mahirap na, baka maloko pa ako. Anong klaseng pamilyang meron ka, Samantha? Pamilyang puro tao. Charot. Sir, sobra na yung tanong mo. 1 question, 1 answer lang dapat, di ba? 2 question na sa'yo. Sagutin mo na lang. Itabi mo na lang yung bote. Hindi natin kailangan yan. Magbato na lamang tayo ng mga tanong sa isa't isa para mas makilala pa kita. Ang tagal bago nangyari to. Pasensya na kung sinusungitan kita, Samantha. Ngayon ay gusto ko na lamang kilalanin ka. I want to know more about you. So, interesado ka sa akin, sir? Ay, crush mo na ako, no? Pabiro niyang hirit. Hindi sumagot si Will pero kinindatan lang siya nito. Halos hindi na magkandamayaw sa pagkabogang dibdib ni Samantha. Bakit may pakindat? Puso ko, kumalma ka. Huwag kang magwala dyan. Inhale, exhale. Pagpapakalma niya sa kaniyang sarili. Are you okay, Samantha? Okay lang po ako, sir. Yung sagot po sa tanong niyo ay simpleng pamilya lamang po ang kinabibilangan ko. Laki ako sa hirap at lumaking maraming pangarap. Wala na akong mga magulang. Kasama ko na lang ngayon ang mga kapatid ko. Sina Sean at Sally. Nagtutulungan kaming tatlo para matustusan ang pang-araw-araw naming gastusin. Pare-pareho kasi kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hirap din kaming makahanap ng trabaho. Mabuti na lang talaga at may talento ako sa paglalaba. Kaya kong maglaba ng gabundok na labahin sa isang araw. Yun ang pinagkakakitaan ko. Hanggang sa napadpad ako rito sa mansyon nyo at nakilala ko si Doña Teresita. Napakabuti ng mami mo, sir. Labandera ka? Di ba dapat mga labadang pinagkakabalahan mo? Bakit akong inaatupag mo? Kasi po, napalunok siya at muntik niya nang masabing tungkol sa napag-usapan nila ng Doña. Kasi pumayag ako na mag-extra. Dadagdagan kasi ni Doña Teresita ang ibabayad niya sa akin kapag tumulong ako sa pag-aalaga sa'yo. Yun lang ba? Opo, sir. Yun lang po ang dahilan. Salamat sa pag-aalaga mo at pag-iintindi mo sa akin, Samantha. Walang anuman po, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Samantha, gusto ko sanang maging magkaibigan tayong dalawa. Uwe, sure ka? Ikaw makikipagkaibigan sa akin? Himala ah. Ayaw mo ba? Gusto po. Magmula ngayon ay mag-best friend na tayo, sir. Friends lang, hindi best friends. Napangiwi si Samantha at natawa naman si Will sa reaksyon niya. Ang liwaliwanag ng mukha mo kapag masaya ka, Sir Will. Dapat dinadalasan mong pagngiti at pagtawa. Masarap kayang tumawa. Hindi ba may kasabihan na laughter is the best medicine po? May sense ka rin naman palang kausap minsan. Puna ni Will. Minsan lang, sir. Palagi naman akong may sense kausap ah. Marami pa silang itinanong sa isa't isa. Pati ang paborito nilang kulay at pagkain ay alam na rin nila. Tuluyan na silang naging malapit sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw ay hindi na siya nasusungitan ni Will at himalang napapatawan niya na ito sa mga birong binabato niya. Sir, anong tawag sa maliit na tsunami? Hindi ko alam. Ano ba? May ganun ba? Di tsunano. Malakas na natawa si Will. Ano naman po ang tawag sa mas maliit pa sa tsunano? Ano? Di mas tsunano. Humalakhak si Will. Saan mo ba nakukuha yung mga corny mong joke? Corny raw pero tawang-tawa ka naman. Natatawa lang ako sa mukha mo. Ang sama mo, sir. Isang araw ng linggo, naisipan ni Samantha na yayaing lumabas si Will. Alam niyang imposibleng pumayag ito pero gusto niyang subukan. Sir Will, tawag ni Samantha habang nagwawali siya sa sahig. Tumigil sa pagbabasa ng libro si Will at binalingan siya. Gusto ko sanang gumala sa park.
Gusto mo bang sumama, sir? Sa park? Sige. Ha? Payag ka? Oo, sa park lang naman, di ba? Malapit lang naman ang park dito. At saka matagal ko nang hindi nakikita yon. Nung hindi pa ako baldado, madalas akong nagja-jogging sa park na yon. Sir, anong nakain mo? What? Bakit pumayag ka? Dapat ba hindi? O sige, wag na lang pala. Hindi naman po sa ganun, sir. Nagulat lang po ako. Sa tuwing inaaya kasi kitang lumabas ng kwarto ay nagwawala ka o sumisimangot. Anong nagpabago sa isip mo, Sir Will? Napag-isip-isip ko lang na tama yung mga sinabi mo. Hindi sa trahedyang yon matatapos ang buhay ko. Dapat mag-move on ako. Sinisimulan ko ng mag-move on. Pilit ko nang kinakalimutan ng mapait kong nakaraan. At pati ang nangyari kay Leia. Nandyan ka naman, Samantha. Alam kong tutulungan mo akong malampasan to. Oo naman, sir. Ikaw pa ba? Malakas ka kaya sa akin. Akong bahala sa'yo. Nagpatulong siya sa mga gwardya na buhatin si Will pababa ng hagdana. Naglakad lang si Samantha papunta sa park habang tulak-tulak niya si Will na nakasakay sa wheelchair at palinga-linga sa paligid. Mas preskong hangin dito sa labas kesa dun sa kwarto mo, sir. Ang dami na palang nagbago dito. May bahay na palang nakatayo sa bandang ito. Dumami na rin ang mga puno. Sa sobrang tagal mo nagkulong sa kwarto mo, ngayon mo lang nabalitaan na marami nang nagbago dito. Salamat, Samantha. Kung hindi dahil sa'yo, ay hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na lumabas ulit at harapin ang mundong pilit kong tinatakasan. Ang drama naman ng sir ko na yan? Masaya lang talaga ako. Sana pala, dati ko pa to ginawa. Napakarami ng tao sa park at ang ilan sa kanila ay napapatingin kay Will at magbubulungan pagkatapos. Bigla na lamang naglaho ang saya ni Will. Napansin ni Samantha ang pananahimik nito, kaya inihinto niya ang wheelchair at lumapit siya sa harapan ni Will para silipin ang mukha nito. Nakayuko si Will. Umuwi na tayo, Samantha. Sir, kakarating lang natin. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Siguro, pinagtatawanan nila ako sa isip nila dahil ganito ako. Tiningnan ni Samantha ang mga nagbubulungan sa gilid. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Hoy kayo, gusto niyo bang sundutin ko yung mga mata niyo? Ngayon lang ba kayo nakakita ng gwapong naka-wheelchair? Maangas niyang tanong. Nagsialisan tuloy sila. Biglang natawa si Will. Tinakot mo naman sila. Nakakainis kasi. Wala namang mali sa'yo para pagtawanan at magbulungan sila ng ganon. Alam nating may mali sa akin, Samantha. Baldado na. Sir, walang mali sa'yo. Yung isip nilang may mali. At saka hindi mo naman kasalanan na nagkaganyan kayo eh. Hindi mo ginustong maaksidente. Sadyang may mga tao lang talaga na makikitid ang utak. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Siyempre naman, sir. Best friends kaya tayo. Dapat protektahan natin ang isa't isa. Friends lang. Hindi pa ba lumilevel up sa best friend, sir? Pag-iisipan ko pa. Nag-ikot-ikot sila sa park at nung nakaramdam ng pagod, ay nagpahinga na muna sila sa bench na nasa ilalim ng puno. Napansin ni Samantha ang matandang lalaki na nagbebenta ng ice cream. Sir, gusto mo ng ice cream? Hindi ako mahilig sa matamis eh. 2 ice cream tapos chocolate flavor sa akin. Hindi ka mahilig sa matamis pero 2 cones sa'yo? Pareho silang natawa. Bumili na si Samantha at pagkatapos ay binalikan niya si Will. Ang sarap talaga ng ice cream? Sinabi mo pa. Bumili ka pa ng isa mamaya kapag naubos tong akin. Pagdating sa ice cream ang takaw mo, sir. Neng, bumili na kayo nitong couple bracelet. Alok ng isang matandang babae na may bitbit na maraming bracelet, kwintas at rosaryo. Nagkatinginan silang dalawa ni Will. Bumili na kayo ng couple bracelet. Pampatibay ito ng relasyon. Kapag bumili kayo, paniguradong magtatagal ang relasyon niyo. Pangungumbinsin ng matanda. Nagkakamali ho kayo. Hindi po kami magjowa. How much? Yan lahat, bibilin ko. Sabat ni Will. Napakurap si Samantha. At mga awatin niya sana si Will pero nakapagbayad na ito
at nakaalis na rin ang matandang babae. Bakit mo naman binili lahat? Dalawa lang naman ang braso mo at saka pang couple yan. Hindi naman tayo couple. Binili ko to para may kita yung matanda. Iniabot ni Will sa kanyang isang piraso ng couple bracelet. Sa'yo na to. Ha? Pang couple yan. Suotin mo na lang. Magiging couple na rin naman tayo. Ha? Wala. Isuot mo na. Regalo ko na yun sa'yo. Hindi nga tayo couple. Isusuot mo yan o hahalikan kita. Bakit may halik na kasama? Mamili ka. Mabilis na isinuot ni Samantha ang bracelet. Napangiti siya habang tinitingnan nito. Napakaganda. Mas maganda ka. Sir? Ang sabi ko maganda nga. Isinuot na rin ni Will yung isang piraso pa ng bracelet. Ang cute tingnan sa'yo, sir. Ani Samantha. Mas cute ako. Totoo naman na cute ka, sir. Pagsang-ayon ni Samantha at tumango-tango pa siya. Napaiwas ng tingin si Will at pinamulahan ng leeg at tenga. Maya-maya pa ay isang kulay asul na paru-paro ang bigla na lamang dumapo sa balikat ni Will. Sir, wag kang gumalaw. May butterfly sa balikat mo. Pasimpleng tiningnan ni Will ang paru-paro. Baka si Leia yan, sir. Anong si Leia? Hindi naman paru-paro si Leia. Di ba po may paniniwala ang matatanda na yung mga paru-paro daw ang yumao nating mahal sa buhay? Dati nga may pumasok na paru-paro sa bahay namin at ang sabi ng tatay ko, lolo ko raw yun. Kinabukasan, may paru-paro na naman pero ibang kulay. Ang sabi naman ni tatay ay lola ko yun. Kaya baka si Leia yan, sir. Kausapin mo, dali. Ayokong kausapin. Baka sumagot. Natawa si Samantha at ikinaway ang kamay niya. Hi, Leia. Pagpasensyahan mo na si Sir Will, ha? Bigla na lamang lumipad papalayo ang paru-paro. Ayaw niya sa'yo. Ayaw sa akin ni Leia. Hindi nga si Leia yun. Paano mo nalaman na hindi yun siya? Hindi mo naman nakausap yung paru-paro. Paano mo rin nasabing si Leia yun? Hindi mo rin naman siya nakausap. Tumulis ang nguso ni Samantha at hindi na siya nakipagtalo pa. Sir, alam mo ba na may meaning yung colors ng butterfly? Kulay asul yung dumapo sa'yo. Ang kulay asul na butterfly ay sumisimbolo sa katahimikan at kapanatagan ng puso. Pati na rin sa spiritual growth ng isang tao at ang pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa sarili. Parang ikaw, sir, nahanap mo ng katahimikan at kapanatagan ng puso't isipan mo. Nagkaroon ka rin ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa paligid mo. Naniniwala talaga ako na si Leia yung butterfly na yon. Kung hindi man siya yon, ay baka ipindala niya yon para iparating sa iyo na masaya siya sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Bigla na lamang umiyak si Will. Sir, huwag ka namang umiyak. Baka isipin ng iba, inaaway kita. Ibibili na lang kita ng ice cream. Tahan na po. Naiiyak lang ako. Bakit naman? Kasi ngayon ko lang nalaman na may meaning pala yung butterfly. Diyos ko naman, sir. Akala ko naiyak ka dahil si Leia yun. Biro lang. Naiyak talaga ako sa mga sinabi mo. Kung sakaling si Leia man yun, gusto kong malaman niya na okay na ako ngayon. At sana masaya siya kung saan man siya naroroon. Sure akong masayang masaya siya, sir. Unti-unti ka nang bumabalik sa dating ikaw. Napasinghap si Samantha nang hawakan ni Will ang kamay niya. Gusto ko rin na malaman ni Leia na may iba na akong iniibig ngayon. Sir? Mahal kita, Samantha. Mahal din. Inday? Bakit nandito ka? Hindi na naituloy ni Samantha ang sinasabi niya dahil biglang sumulpot si Inday. Sinasabi ko na nga ba nandito kayo? Kanina ko pa kayo hinahanap. Litanya ni Inday. Bakit mo kami hinahanap? Hinahanap ka ni Doña Teresita. May mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Tinawagan ka niya pero iniwan mo palang telepono mo. Umuwi na tayo. Kung saan-saan mo dinadala si Sir Will. Baka mahawa pa yun ng sakit dito. Kumalma ka, Inday. Hindi ko naman pinapabayaan si Sir Will. Maarting naghawi ng buhok si Inday. Che, tara na nga. Pagbalik nila sa mansyon ay kagad na tinungo ni Samantha ang kwarto ni Doña Teresita. Nakatapat lang ng kwarto ni Will. Doña Teresita,
Hinahanap niyo raw po ako? Pumalakpak ang Donya. Congrats, Samantha! Bakit po? Ano pong meron? Nagawa mo ang pabor na hinihingi ko sa'yo. Nakausap ko si Will kagabi at pumayag na siya na magpa-physical therapy. Napapansin ko na rin ang unti-unti niyang pagbalik sa dating siya. Masigla na siya ulit at hindi nabugnutin. Napahagod siya sa kaniyang batok. Sa dami ng nangyari, ay nawala na sa isip ni Samantha ang napag-usapan nila ng Donya. Naging totoong kaibigan na niya si Will at mahal niya na rin ito. Ni hindi niya na naisip na kinukuha niya lang ang loob ni Will kapalit ng house and lot na ipinangako sa kanya ni Donya Teresita. Napakahusay mo talaga, Samantha. Hindi ako nagkamaling na sa'yo ko nang hingi ng tulong. Hindi mo ako binigo. Nagawa mong napag-usapan. Nakuha mo ang loob ni Will. Inayos mo ang buhay niya at napapahayag mo siyang magpa-therapy. Kagaya na napag-usapan ay makukuha mo na agad ang pinangako kong house and lot sa'yo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Donya Teresita. Nawindang sila pareho nung nakita nila si Will na sakay ng wheelchair at galit ang ekspresyon ng mukha nito. Totoo ba? Will. Anak. Galit na hinampas ni Will ang pinto. Totoo ba lahat ng narinig ko, Samantha? Will, kumalma ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Niloko mo ko. Akala ko, totoo lahat ng pinapakita mo sa akin. Ginamit mo lang pala ako para makuha ang house and lot. Wala ka talagang paki sa akin, tama ba? Ang tingin mo sa relasyon na meron tayo trabaho lang. Wala akong halaga sa'yo. Ginamit mo lang ako, Samantha. Paano mo to nagawa sa akin, ha? Sir Will, hindi naman po sa ganon. Sa ganon yun. Pinaniwala mo ako na totoo ka pero inaalagahan at kinakaibigan mo lang pala ako dahil may hidden agenda ka. Sorry. Sorry talaga. Magmula ngayon ay ayaw na kitang makita pa. Umalis ka na. Kalimutan na natin ang isa't isa. Tutal, nakuha mo naman ang gusto mong house and lot. Mariing sambit ni Will at tinalikuran na sila. Sinundan niya si Will pero mabilis na itong nakapasok ng kwarto at naglock pa. Iyak nang iyak si Samantha habang kinakatok ang pinto nito at nagmamakaawa na bigyan siya ng chance na magpaliwanag. Kinalabit siya ng Donya. Hayaan mo muna si Will. Hindi madali para sa kanya ang lahat ng narinig niya. Nasaktan ko po siya. Galit na siya sa akin ngayon. Ano na ang gagawin ko? Umuwi ka na muna sa inyo, Samantha. Tatawagan na lang kita kapag naihanda ko na yung house and lot na ibibigay ko para sa'yo. Hindi umimik si Samantha at umuwi na lang siya sa kanila. Mugto na ang mga mata niya kakaiyak. Kaagad itong napansin ng kapatid niyang si Sally. Ate Samantha, bakit ka umiiyak? Sinong umaway sa'yo? Reresbakan ko. Hindi ka nila dapat inaapi. Mahigpit niya itong niyakap. Para siyang batang umiiyak sa bisig nito. Sally, alam na ni Will ang totoo. Ano? Sinabi mo sa kanya? Narinig niya kami nag-uusap ng mami niya. Akala niya ginagamit ko lang siya para makuha yung gusto ko. Di ba, yun naman talagang totoo, ate? Kinuha mo lang naman talaga ang loob ni Sir Will para mapasunod siya sa gusto mong mangyari at para makuha ang house and lot. Nung una yun naman ang dapat. Yun ang goal ko. Pero nung mas nakilala ko pa siya, ay nag-iba yung direction ko. Sa sobrang saya kong kasama siya ay nakalimutan ko na yung napag-usapan namin ni Donya Teresita. Ate Samantha, may tanong ako. Ano yun? Mahal mo na siya, no? Hindi ka naman iiyak ng ganyan kung wala kang nararamdaman para sa kanya eh. Oo, Sally. Mahal ko na si Will. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Galit na siya sa akin at ayaw niya na akong makita ulit. Kinasusuklaman na ako ng kalalaking iniibig ko. Ate, kung gusto mong magkaayos kayo, dapat masabi mo sa kaniyang nararamdaman mo. Paniguradong lalambot ulit ang puso nun sa'yo. Payo ni Sally at marahang tinapik ang kaniyang likuran.
Pinunasan ni Samantha ang luha niya. Kinabukasan ay bumalik na siya sa mansyon. Napatingin siya sa balcony ng kwarto ni Will. Naroon si Will, nakaupo sa wheelchair at nakatanaw sa malayo. Bigla itong napatingin sa kanya. Will, sorry. Bulong niya sa kawalan. Masama ang tingin ni Will sa kanya at umalis na rin ito sa balcony. Pumasok si Samantha sa loob ng mansyon. Bakit nandito ka pang manggagamit ka? Asik ni Inday at tinulak siya sa balikat. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? May tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Narinig namin ang pag-aaway niyo ni Sir Will kahapon. Ang kapal ng mukha mong magpakita pa dito sa Manta. Hindi ba, ipinagtabuyan ka na niya? Umalis ka na. Sasama lang ang loob niya kapag nakita ka niya ulit. At saka, nakuha mo na ang gusto mo. Narinig ko yung sinabi ni Doña Teresita na ibinigyan niya na sa iyo yung house and lot na kapalit ng pagpapaikot mo kay Sir Will. Hindi ka pa ba nakokontento, ha? Pwede ba, Inday? Huwag mo na akong pakialaman at manahimik ka nga. Hindi ka kasali sa napag-usapan namin kaya tumigil ka. At saka hindi ko pinaikot si Sir Will. Totoo ang lahat ng pinapakita at pinaparamdam ko sa kanya. Sino maniniwala sa katulad mong manggagamit, ha? Lumayas ka na nga! Singhal pa ni Inday at sapilitan siyang kinaladkad palabas. Mabuti na lamang at inawat sila ni Doña Teresita. Inday, huwag mong paalisin si Samantha. Saway ng Doña. Doña Teresita, dapat nang paalisin ang babaeng to. Hindi matutuwa si Sir Will kapag nakita pa siya. Manahimik ka. Bumalik ka na sa trabaho mo. Maayos na nagpunta si Samantha dito, kaya tratuhin mo rin siya ng maayos. Saad ng Doña at inis na naglakad paalis si Inday. Napahiya ito sa harapan ni Samantha. Pagpasensya na mo na si Inday. Hindi ko na rin maintindihan ang ugali ng babaeng yun. Huminga ng malalim si Samantha. Bakit ka nga pala nandito? Dahil ba sa house and lot? Ipinapaasikaso ko na sa lawyer ko yung mga papeles na. Dahil nga po doon ang pinunta ko. Gusto ko lang pong sabihin na itigil niyo na pong pag-aasikaso ng mga papeles at ang paglipat ng property sa pangalan ko. Bakit, Samantha? Yun naman ang napag-usapan natin. Ayaw mo na ba ng bahay at lupa? Doña Teresita, matagal ko na pong pangarap ang magkaroon ng sarili naming bahay. Pero mali po ang paglaruan ko ang damdamin ng iba para lang makuha ang pangarap ko na yan. Hindi ko na po tatanggapin yung house and lot at yung pera na ibibigay niyo. Pero bakit? Si Will po. Si Will lang po ang gusto ko. Mahal ko po ang anak niyo at ayokong nakikita siyang nasasaktan. Napamahal na po sa akin si Will at gusto ko po sana siyang makita at makausap. Pero nagkukulong na naman si Will sa kwarto niya, Samantha. Please po, gusto ko pong magpaliwanag kay Will. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Kung desidido ka talagang kausapin siya, narito ang susi. Sana magkaayos kayong dalawa. Saad ng Donya at iniabot kay Samantha ang susi ng kwarto ni Will. Mabilis niyang tinungong silid ni Will. Hindi na siya kumatok pa at dire-diretso na lang na binuksan ang pinto. Sir Will. Naabutan niya si Will na nakaupo pa rin sa wheelchair at nasa gilid lang ito ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kahapon, ha? Pwes, uulitin ko sa'yo ngayon. Ayoko nang makita ka pa, Samantha. Hindi pwede. Ayokong malayo sa'yo. Ayaw mo man o hindi? Ayoko nang makita ka. Bahay namin to kaya may karapatan akong palayasin ka dito. Will, hayaan mo naman akong magpaliwanag oh. Magpaliwanag saan? Sa panggagamit mo sa akin para lang makuha yung house and lot na pinapangarap mo? Will, hindi ko tinanggap yung house and lot. Natigilan si Will. Nilapitan ito ni Samantha. Lumuhod siya sa harapan ni Will at marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Tinanggihan ko yung house and lot at yung perang napag-usapan namin. Oo, tama ka. Ginamit lang kita para makuha kung gusto ko. Pero nung una lang yun, noong mas nakilala kita naisip ko na bali wala na lang yung house and lot. Totoo lahat ng pinakita at sinabi at pinaramdam ko sa'yo.
Willie Chavez, totoo yung friendship na meron tayo. At mas lalong totoo. Totoo rin na mahal kita. Mahal na mahal kita, Will. Please ayusin natin to. Huwag ka nang magalit pa sa akin. Bigla na lamang siyang siniil ng halik ni Will. Mahal na mahal din kita, Samantha Garcia. Bulong pa nito sa kanya. Mas lumalim pang paghahalikan nila. Umupo siya sa kandungan ni Will. Bumaba ang halik ni Will sa kaniyang leeg. Nakapulupot rin sa bewang niya ang isang braso nito. Natigil lamang ang paghahalikan nila nung bigla na lang sumulpot si Doña Teresita. Hala, sorry. Gusto ko lang sanang malaman kung anong nangyayari dito pero mukhang okay na kayong dalawa. Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa niyo. Isasara ko lang ang pinto. Enjoy! May halong pangaasar sa tono nito. Si Mami talaga. Will, salamat dahil okay na tayo. Dadala lang ako ng emosyon ko. Kaya kung ano-ano ang nasabi ko sa'yo kahapon, patawarin mo rin sana ako, Samantha. Wala ka namang kasalanan eh. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At muli na naman nilang siniil ng halikang isa't isa. Magmula sa araw na yon ay naging opisyal na silang magkarelasyon. Nagpa-therapy na rin si Will at unti-unti na itong nakakalakad. Pero mas madalas pa rin itong nakaupo sa wheelchair. Si Samantha naman ay tumigil na sa pagiging labandera. Binigyan kasi siya ng pera ni Doña Teresita bilang pasasalamat at tulong na rin. Ginamit niya ang perang yon bilang panimula sa negosyo. Nagtayo siya ng negosyong laundry shop kung saan maraming customers ang dumadayo para magpalaba. Magpakasal na tayo, Samantha. Napakurap si Samantha at napatitig sa hawak ni Will na singsing. Ayoko. Bakit? Bakit ayaw mo kong pakasalan? Hindi ka pa ba handa? Sige, sa susunod na lang ulit ako magpo-propose. Ayoko. Ayoko nang patagalin pa to. Oo, Will. Magpakasal na tayo. Talaga? Hinalikan at niyakap nilang isa't isa. Salamat, mahal ko. Pangako magiging mabuti akong fiancé at asawa sa'yo. Hindi naman kaduda-duda yan. Mabuti ka ng boyfriend at alam kong mas magiging mabuti ka pang asawa sa akin. Mahal na mahal kita, Will Chavez. I love you. Nakangiting pinisil ni Will ang ilong ni Samantha. Mahal na mahal din kita, Samantha Garcia. I love you too. Ang corny nyo. Respeto naman sa single dito oh. Sigaw ng kapatid ni Samantha na si Sean na may dala pang cake at balloon. Congrats sa inyo. Mabuhay ang bagong kasal. Wala pa. Mag-fiancé pa lang sila. Excited ka naman masyado. Kapag nagpakasal na si Ate Samantha at Kuya Will, magkakaroon sila ng sarili nilang baby at hindi na ikaw ang magiging baby ni Ate. Pangaasar ni Sally sabay siko nito kay Sean. Baby ko pa rin naman si Sean. Baby damulag nga lang. Sabat ni Samantha. Masaya siyang niyakap ng mga kapatid niya. Kuya Will, alagaan mo si Ate ah. Bili ni Sean kay Will. Marahang inaplos ni Sally ang buhok ni Samantha. Congrats, Ate. Masayang masaya ako para sa'yo. Dati ikaw ang nag-aalaga sa amin. Ngayon naman ay may lalaki nang mag-aalaga sa'yo. Deserve mo lahat ng happiness na natatamasa mo ngayon. Sana mas maging masaya pang pagsasama niyo ni Kuya Will. Naluluhang sambit ni Sally. Makalipas ang 2 buwan ay ikinasal na sina Samantha at Will. Naging mabilis lang ang paghahanda ng kasal nila dahil maraming koneksyon si Doña Teresita. Pagkatapos nilang maikasalay, tumira na sila sa iisang bubong. May pinagawa kasing bahay si Will para sa kanilang dalawa. Sa bahay na yun na rin sila bumuo ng kanilang pamilya. Mr. Chavez! Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang malakas na sigaw ni Samantha. Mabilis naman siyang pinuntahan ni Will. Bakit, Mrs. Chavez? Anong bakit? Nasaan ang mga anak natin? Wala na sina Myla at Kayla sa kwarto nila. Hinalikan siya ni Will sa noo. Sina Myla at Kayla ay ang kambal nilang anak. 10 years old na ang mga ito
at nasa ikalimang baitang na sila ng elementarya. Parehong matalino at bibo ang mga ito. Kumalma ka, mahal kong asawa. Kanina ko pa sila naihatid sa eskwelahan nila. Mahimbing kasi ang tulog mo kaya ako nang nag-asikaso sa kanila. Alam kong napagod kita kagabi, kaya hindi na kita ginising pa. Loko ka! Hindi kaya ako napagod kagabi. Ikaw nga tong nakatulog agad kahit nakaka-4 na round pa lang tayo. Humagalpak ng tawa si Will at pinisil nito ang pisngi ni Samantha. Bumaba ang kamay nito sa maselang parte ng katawan ni Samantha. Hinagod yun ni Will. Napaigtad naman si Samantha at mahigpit na napakapit sa braso ng kanyang asawa. Masakit pa ba to? Pasensya na. Masyado kong sinagad kagabi. Namiss lang kasi kita. Namiss? Palagi nga tayong magkasama. Well, masakit talaga ang ano ko, pero masarap naman. Gusto mong ulitin pa natin? Loko ka. Pagpahingayin mo naman ang tahong ko. Kapag hindi na masakit, sasabihin kita. Kahit buong araw pa natin yung gawin. Napakapilya mo na rin Mana lang po sa'yo, Mr. Chavez. Sundan na kaya natin sina Myla at Kyla. Gusto ko ng lalaking anak naman para may junior na rin ako. Tama ka. Dapat sundan na natin sila. Malalaki na rin sina Myla at Kyla at sure akong gusto na rin nilang magkaroon ng isa pang kapatid. Paano ba yan? Di, simulan na natin bukas. Loko, kung makapag-ayakay parang gagawa ka lang ng cupcake Ismid ni Samantha. Makalipas ang 1 taon ay nasundan na rin sina Myla at Kyla. Nagkaroon ulit sila ng isa pang anak at lalaki na ito. Pinangalanan nila itong Will E. Chavez Jr. Kamukhang kamukha ito ni Will nung bata pa. Namuhay sila ng masaya at puno ng pagmamahal. Sa maraming taon na lumipas ay marami nang nagbago. Bukod kay Samantha ay may sarili na ring pamilya ang mga kapatid niya na sina Sally at Sean. Kasal na si Sally sa asawa nitong si Troy at may mga anak na rin sila. Si Sean naman ay kasal na kay Katya, isang probinsyana na nakilala ni Sean nung minsan itong nagbakasyon sa probinsya. Si Doña Teresita naman ay nag-retire na sa pamamahala ng kumpanya at naging busy na lamang ito sa pag-aalaga at pag-i-spoil sa kaniyang mga apo. Si Inday naman na malditang kasambahay ay bumait na. Nagtatrabaho pa rin ito bilang maid sa mansyon ni Doña Teresita. Ang panggagamit ng isang tao ay parang isang apoy. Maaari itong makatulong o makasakit. Depende na lamang sa kung paano ito ginamit. Lahat tayo ay may pangarap na nais makamit sa buhay. Ang kwento ni Samantha Garcia ay nagturo sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng paggamit ng ibang tao. Palagi nating tandaan na pwede nating abutin lahat ng ating mga pangarap kahit sa anumang paraan, basta yung hindi nakakasakit sa iba at yung wala tayong maaapakan. Ipinakita rin sa kwentong ito na hindi natatapos ang buhay natin kapag may nawalang mahalaga sa atin o kapag may hindi magandang nangyari. Ano pa man ang pinagdadaanan natin, malungkot man o masaya, ay dapat mas piliin nating humakbang paabante kesa ang umatras o ang manatili. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.